Okay. Tier list ng mga nakalaban ni Spider-Man. Ito yung mga napanood ko lang guys At ito yung ano lang to sa mga live action lang to lahat. Sariling opinion ko lang to guys. Kung may violent reaction kayo, saog naman sana no. Pero pwede nyo i-comment sa baba kung ano yung tingin nyo. Mag-umpisa tayo sa pinakauna. Yung OG hanggang sa Brand New Day, no? Kay Tobey Maguire hanggang sa Brand New Day na Spider-Man. Um, Green Goblin. Pinaka parang creepy na ito nung bata ako nung napanood ko siya. Parang talagang nakakatakot pag narinig mo yung boses ni Green Goblin nun. Tsaka lalo na yung astig kasi yung bomba niya talaga napaka-destructive, no? Yung mga green na bomba niya. At yung character din at ang astig din ni William Dafoe as a character. So, lalagay ko siya dito guys, Esti Ragad. Esti Ragad guys! Kaya bumalik din sila sa No Way Home kasi ano talaga, astig din talaga yung character nila. At syempre dahil din sa story. Doctor Octopus. Mm, so para magiging base natin dito si Green Goblin. Kalaban nila yung parang nangyari sa trend, di ba? Yung pinigilan ni Spider-Man yung tren malaglag. Dahil sa kanya yun eh. Pero para sa akin hindi siya ka-match ni Hindi, pareho sila. Yeah, pareho sila. Pareho sila ng epekto alam mo 'yun, ng hirap na binigay nila kay Spider-Man. Halos pareho lang naman. At pareho sila talagang OG na villain. Sandman, di ako masyado kay Sandman eh. Kasi siguro hindi talaga siya masama. Although lahat naman sila hindi masama dito. B. Parang hindi masyadong ano sa akin si Sandman. Although hindi niya talaga natalo si Sandman, di ba? Parang ano lang si Sandman, bumait lang si Sandman eh. Um, yeah, B. Hindi siya masyadong ano sa akin. Hindi ko siya masyadong, alam mo yung natatandaan. Mas natatandaan ko yung dalawa. Si Venom, ito yung parang naastigan pa nga ako dito kay Venom eh. Nung ano niya, nung kanyang suit. Tsaka kakaiba yung binibigay niyang kalakasan kay Spider-Man. Pero yun nga may kapalit. Parang nakokorrupt siya. So, pero sa mga laban nila, hindi siya kasing astig ng dalawa. Hindi rin naman siya kasing baba ng epekto ni Sandman. So, Venom. Yun na. Tapos na yung OG Spider-Man natin. Dito na tayo sa The Amazing Spider-Man kay Andrew Garfield Spider-Man na tayo guys. Ang una si Lizard. Ito yung parang isa sa pinaka list kong favorite guys. D. Siguro siguro nakatingin ako sa ano yung magiging ano yung kapangyarihan nila, ano yung parang threat nila. Ito talaga parang street level lang din talaga Lizard. At saka si Dr. Connors, no? Tropa sila eh. So, may hindi talaga hindi talaga gagalit si Lizard kay tawag dito, kay Peter. Lalo na nalaman niya pa. Nakalimutan ko na kung nalaman niyang si Peter si Spider-Man. Pero yeah, anyway, dulo no, naging tao naman sila, di ba? Naging tao lang din siya. Hindi siya masyadong para sa threat. Pero, nung parang pinaano niya yun sa hangin, yung kaniyang reptile something, naging reptile din yung mga police, yung mga taong sa ilalim nun. So, pero hindi siya kasing nung mga nauna. Electro, dito medyo mahirap eh. Ganda ng background ng story, ng karakter. Siguro, doon ako magbe-base. Tsaka malakas din siya, no? Kaya niya higupin lahat ng kuryente. Kaya, more on background ng karakter ako. Sobrang paborito niya si Spider-Man. Tapos parang na-feel niya, na-betray siya ni Spider-Man. Kaya siya nagalit. Tsaka sobrang lakas niya. So, lalagay ko siya sa A. Yung Green Goblin sa The Amazing Spider-Man, parang ka-level lang din talaga siya ni Lizard. Pwede ko siyang ilagay dito sa B. Pero yeah, pero SD ako, di. Hindi ko siya masyadong feel. At syempre, yung sequence niya doon, yung dumating siya, after nun, di ba, doon siya yung dahilan kung bakit na nawala si Gwen Stacy. Kaya hindi ko siya trip talaga. Ayun, tapos na ang The Amazing Spider-Man.
Dito na tayo sa Spider-Man ni Tom Holland na tayo. Ito yung pinakabago. So, yung Homecoming, kalaban doon si Vulture. Ito talaga yung street level na masasabi mong parang comic book street level something na ano eh sa live action live action. So yeah, pwede ko siyang ilagay dito sa ano A. Kasi yung ginagawa niya street level talaga, nag-smuggle siya ata ng mga ano eh, mga weapon, 'di ba? Ginagawa niya galing dun sa mga nalaglag na alien ano, kalaban dun sa The Avengers. Tapos balak niyang i-hijack yung jet ni ay yung eroplano ni ano ni Iron Man, kunin yung mga arc reactor. Si Iron Man yung parang focus dito nila, parang ano lang si Spider-Man dito, panggulo lang dito, pero di niya alam si Spider-Man talaga yung pipigil sa kanya. Tsaka nakakatakot yung yung actor na gumanap nito, intimidating talaga. So, yeah, hey. At Mysterio, damn boy. Damn boy. Pwede ko ilagay sa AS si Mysterio, guys. Siya yung dahilan kung ba't merong No Way Home. Siya rin yung dahilan kung ba't may Brand New Day. So, yeah, pwede ko siya ilagay dito. Pero pwede siyang A. Hindi siya kasing ng dalawa. Pero, yung naging epekto niya kay Spider-Man, pwede siya A, pwede siya. Pero ilagay ko siya sa S. Yeah. Absolute sinigang. So, yung Brand New Day, ilalagay ko lahat ng ibang karakter, guys, sa B. Yung sino ba ibang karakter na sinabi dun? Hindi ko na nakita eh. Sa B. Kasi sobrang saglit lang nila eh. Or di ano nga eh. Di ko sila ilalagay. Parang ano talaga sa D. So yung Rhino pala, guys, doon sa ending ng The Amazing Spider-Man, ay pwede ko ilagay dito sa C. Wala lang, saglit lang sa dulo lang siya eh. Tapos hindi na ata siya ulit siya pinakita, di ba? Yeah, pero isa siya sa mga OG na kalaban ni Spider-Man sa comics. Pero parang sinayang siya dun sa dulo. Pero kung ganyan gamit niya dun, okay lang. Pero sa akin, siya. Ay, baligtad! Ay, nako. Di siya, D. Yan, D. C. Basta, gets niya naman yan. Nagkamali na ano lang, na exchange ng ABC. Yan, di siya D. At yung The Hand, astigan ako dyan. Pwede ko silang ilagay dito. Yung mga ninja na pula, kung napanood niya na yung The Brand New Day yung Spider-Man, astig. Kahit si Spider-Man, astigan eh. That's cool. So, lagay ko sila sa B. At si Scorpion, pwede ko rin siyang ilagay sa B. Naawa nga ako sa kanya nung binugbog siya eh. So, spoiler yon. Panoorin niyo yung Brand New Day, guys. Ang ganda. So, pwede ko siyang ilagay dito. Nagpakita na rin ata siya sa Homecoming, pero hindi pa siya sa Scorpion nun. Pero yeah, B. Pwede ko siyang ilagay sa B. And Jean Grey, pwede ko siyang ilagay sa A. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging ano niya. Pero hindi na siya kalaban. Pero as a villain, A. Stig, napakalakas. Kaso limited pa yung kapangyarihan niya nung nagharap sila ni Spider-Man. Nung lumakas na siya, medyo buti na talk no jutsu ni Aunt May at ni Spider-Man. Kasi kung hindi, warak ang buong New York. Na-control niya yung mga utak ng tao. Libo-libong katao yung parang napahinto niya sa paggalaw. Pero, yes, hindi siya talaga masama eh. No? Comment nyo sa baba kung anong tingin nyo. May gusto ba kayong pagpalit-palitin? Sino dapat yung S, sino yung A, B, C, D. Ano naman sinabing permanent to, pero sa mga susunod baka magbago, no? Pero sa ngayon, ito guys. Salamat sa panonood. At comment nyo sa baba kung ano yung tingin nyo mas okay na tier list. Kung tingin nyo hindi okay na. So, yun lang. Peace out. Salamat sa panonood. At yeah. Panoorin nyo Brand New Day. Sobrang solid. Dito be out. Peace.